Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan ho natin ito mga kababayan at awareness din ho ha. Talagang kung may mga grupo tao ho na kung saan ginagamit ho si Pangulong Bongbong Marcos para ho makamit ho nila ang kanilang gustong posisyon sa gobyerno. At yung iba naman ho mga kababayan, ginagamit ho si Pangulong Bongbong para ho ang kanilang mga kaso ay matakasan ho nila. Ngayon naman ho mga kababayan, may mga tao ho na ginagamit si Pangulong Bongbong na kung saan para ho makakuha ho, makapanloko ho ng milyon-milyong piso. Pakinggan nyo ho itong balitang ito mga kababayan na kung saan isang doktor ho ang natangayan ho ng 93 million pesos dahil ho sa video di umano daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan ho natin. Listado ang estilo ng dalawang sangkot umano sa investment scam gamit ang minanipulang video na pinagmukhang si Pangulong Bongbong Marcos pero hindi naman. Isang doktor ang napaniwala at natangay umano ng mahigit 70 milyong piso ng mga suspect. Nakatutok si John Consulta. Good morning, my Princess Marie Faye. Oh? I know you waited for me. Can't wait to see you. Gamit ang video message na pinalabas na mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Grabe yung AI ano? Grabe tong video na to no? Talagang parang si Pangulong Bongbong Marcos na ano? Parang siya na ho talaga eh. Pakinggan natin. Pero hindi naman. Nahimok daw ang isang doktora para magtiwala sa inaalok sa kanyang investment na kanyang mga kausap. Pero natuklasan kalaunan, nagawa lang pala sa Artificial Intelligence o AI ang video at ang inaalok na investment, scam pala. Agad nagkasa ng rapid operation ang CIDG sa Angeles, Pampanga. Sumama ka na lang ng malinahon para Arestado ang dalawang suspect na kinilalang sina alias Joyce at alias Mau matapos silang tanggapin ang 20 milyong pisong mark money. Nangyari po yung entrapment operation sa isang coffee shop sa Angeles City. Nag-demand na naman siya ng accordingly sa biktima another 20 million para sa additional investment. Sumbong ng complainant para makumbinsi siya ng mga suspect ay pinadalan siya ng mga mamahaling regalo na sinasabing galing sa Pangulo. Meron po siyang binigay na isang Chanel bag, Leboy. Galing daw po ito kay BBM. May binigay pa pong watch sa akin, galing din daw po kay BBM. Meron din pong dalawang sasakyan na galing din daw po kay BBM. That time po, magpa-file po kasi ng candidacy yung mga politicians po noon. Parang year 2024 po yun eh. And then, mag-invest daw po kami kasi kailangan nga daw po ng funds. And then, after daw po manalo or after some time, magkakaroon daw po yun ng mga dividends. Nag-start po siya sa mga 20 to 30%. Ayon sa complainant, umabot na sa 93 million pesos ang kanyang naibigay sa suspect. Nako, umabot ho ng 93 million pesos. Nangyari pala ito noong 2024 na kung saan paparating ho ang halalan kampanya, botohan ho ng Mayo ng 2025. Kumbaga inalok siya ng kumbaga mag-i-invest ka sa pangangampanya ni PBBM sa kanyang halimbawa sa Bagong Pilipinas, yung mga senatorial candidate niya. At kapag nanalo, lalago yung pera mo. Nagtaka naman ako rito sa doktor na to. Bakit naniwala ka sa ganon? Ano yan? Sus Maria Josep. Anong klaseng, wala namang ganon, Tuloy natin. Ang masakit ho dito kasi mga kababayan, kung sino pa ho yung may mga pinag-aralan, tulad ho nito, doktor. Syempre dapat maging mapanuri, mapagmatsyag sa lahat ho ng bagay. Sila pa ho yung naloloko. Parang
Isipin mo, ano ka, mag-i-invest ka sa pangangampanya ni PBBM at pag nanalo na tapos lalaki yung pera mo. Doon pa lang, lokohan na eh. Suspect sa loob ng 1 taong panloloko sa kanya. Sobrang sakit po talaga na mabetray ng isang taong pinagkatiwalaan po. Sinirit ko po siya as kapatid talaga. And masakit po sa akin kasi yung pera madali lang po maibalik. Pero yung oras ko sa mga anak ko, and inilayo pa po niya ako sa family ko actually. Violation ng Article 315 Paragraph 2A, yung estafa or swindling through false pretenses or fraudulent acts in relation to cybercrime dahil gumagamit sila ng AI-generated video. Kinukuhanan pa rin namin ng pahayag ang iniresto mga suspect na nakakulong na sa CIDG Tarlac. Giit ni Yusek Claire Castro, masasabi naman ng kahit sino ang kaibahan ng pattern ng mga pahayag ng Pangulo at ng individual na nasa minanipulang video. Wala raw pagdududang deepfake ito at AI-generated video. Panawagan niya sa mga nasa likod ng peking video, magtrabaho na lang at tumulong sa Pangulo para maiangat ang Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok. Nako mga kababayan, napakasakit ho nito sa babae na doktor na kung isipin mo 93 million pesos natangayan ka dahil lang sa AI generated video. Nagamit ho si Pangulong Bongbong Marcos para ho makakuha ho ng pera itong taong ito, itong tinuring na kapatid ho ng doktor. Ito ngayon pag-usapan naman ho natin itong si FL Lisa Marcos, si First Lady Lisa Marcos, na kung saan ay dapat din daw maimbestigahan ho ng ICC ng ICI about ho sa maanumalyang flood control. Naloko na. Paano nangyari ito? Pinaimbestigahan ng isang private citizen sa ICI ang posibleng koneksyon ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Maynard Ngu, isa sa mga nadadawit sa anomalya sa mga flood control project. At nakatutok si Jonathan Andal. Isang private citizen ang nagpunta sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para hilinging silipin ang posibilidad na nakinabang umano ang First Lady kay Maynard Ngu sa issue ng flood control. Isunumite ni John Santander ang isang liham sa ICI para rito. Walang direktang pag-atake sa ating First Lady. Patas dapat lahat imbestigahan. So, ulitin ko, hindi ito kaso pag-file ng case. It's a letter of sentiments lang. Ipinakita rin ni Santander ang mga litrato na nakuha daw niya online. Dito magkasama ang unang ginang at si Maynard Ngu, ang tech billionaire na idinadawit sa anomalya sa flood control projects. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang unang ginang at si Ngu. Sabi ng ICI, susuriin muna nila kung may basihan ang mga ibinigay na impormasyon ni Santander. Pero payo nila sa publiko, huwag basta-basta maniniwala sa mga aligasyon. Kasi kung meron basihan yan para pagpatuloy ang investigation, then we will move forward. We will investigate. And we will make sure to call these people who will be responsible or who might be responsible to this flood control. Ayaw naming madiskaril ang aming mga investigasyon dahil lamang sa politika. Nanawagan din sa ICI ang grupong Isang Bayan na payagan ng mga civil society group na maging observer sa investigasyon kung hindi talaga nito isa sa publiko ang mga pagdinig. Kung meron man lang na observer doon o merong mga representante. Ayun, maliwanag ho mga kababayan, may isang individual. Hindi natin alam kung saan galing ho, hindi ho natin alam kung saan lupalop galing ho itong taong ito. Nagdala ho ng documents na kung saan ay tignan daw kung may posibilidad na maimbestigahan din daw itong si FL Lisa Marcos dahil kakilala or ka-selfie kasama sa larawan yung Chu. According sa ICI, wala naman silang pipiliin kung kinakailangan talagang makikita talagang may posibilidad na maimbestigahan si FL Lisa Marcos dahil dito dun sa sabit sa anomalyang flood control dun sa Chu, iimbestigahan. Kaso sabi daw wala raw pipiliin, pero wag naman isipin mo madadamay si FL Lisa Marcos sa anomalyang flood control dahil sa isang larawan, dahil kasama niya yung isang
sa larawan yung nasasabit doon sa flood control. Pagka ganun, lahat na lang ho ng ka-selfie, lahat na lang ho ng nakasama niya sa picture nung lalaki, sinasabi niyo sabit sa flood control, imbestigahan na rin. Wala. Wala naman. Siyempre, kaya lang naman ganito. Siyempre, asawa ni Pangulong Bongbong yan, si Elisa Marcos yan. Kaya ganyan na naman ho ang tingin itong mga ito. Pero sa akin ay wala akong ka-ano-ano ito, wala akong ka-kwenta-kwenta. Magpatawag, magpa-imbestiga ng isang tao na kung saan, talagang yung iahatag na ebidensya ay malinaw. Meron talagang sapat na dahilan. Pero sa mga picture lang, ay sus Maria Josep, kung ang picture ba yan, sabi ko nga, yung sabit yung sabit sa flood control na tsu, lahat na lang ho nang nakasama niya sa selfie, magmula nung nagkaroon ng flood control project, ipatawag na. Diba? Kung gano'n ang batayan, kung picture lang din naman. Obvious naman talagang hinahanapan ho ang pamilyang ito, Sandro Marcos, BBM, Elisa Marcos, para ho sumabit ho rito sa maanumalyang flood control dahil wala itong administrasyon na ito, si Pangulong Bongbong Marcos talaga ang kauna-unahang talagang kahit ho maapektuhan ng kanyang pamumuno, administrasyon, maapektuhan ng kanyang mga, sabihin nating mga kaalyado, talagang nanawagan ho na imbestigahan ho itong malawakang maanumalyang flood control dito sa Pilipinas. So gagawa itong mga ito para makagante, maisama, pailalim si Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi ho mangyayari yan. Maraming salamat po, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.